Sabi ni Kristo sa kanyang mga alagad ng una, isang bagong utos ang ibinibigay ko sa inyo, na kayo ang wikay mag-ibigan sa isa't isa. Kung papaanong inibig ko kayo, gayon din naman kayo mag-ibigan sa isa't isa. Sa ganito'y makikilala ng lahat ng mga tao na kayo'y aking mga alagad kung kayo'y may pag-ibig sa isa't isa. The verse is self-explanatory. Yung pag-ibig that reigns within the congregation of the believers proves that they are the disciples of Christ. Ang sabi sa Biblia, makikilala ng mga taong kayo ang alagad ko kung may pag-ibig kayo sa isa't isa. Yan. Sa pag-iibigang magkakapatid, unang-una na pagkakakilanlan sa isang samaang sa Diyos ang pag-ibig. Bakit? Sa 3:14 ng Kolosas, ganito po ang ating mababasa. At sa ibabaw ng lahat ng mga bagay na ito. Ano mo ba ibig sabihin nun sa ibabaw ng lahat ng bagay? Eh di yun ang first and foremost, no? Yun ang pinaka-priority ng lahat ng mga concerned. Sa ibabaw ng lahat ng mga bagay na ito ay Mga bihis kayo ng pag-ibig na siyang tali ng kasakdalan. ayan. Sa ibabaw ng lahat ng bagay na ito, magbihis kayo ng pag-ibig na siyang tali ng kasakdalan. Ayun. Yung salitang tali ng kasakdalan, ibig sabihin, yung kongregasyon sa Diyos, may nakatali sa isa't isa. O, babasahin ko sa English. Pakinggan nyo. And above all these things, put on love, which is the bond of perfection. Love, agape sa Griego. Banal na pag-ibig, which is the bond of perfection. Tali ng kasakdalan. Kaya yun hong mga Kristiyano, may palatandaan, nakatali yun eh. Meron silang common bond na nagkakabit-kabit sa kanilang lahat. Alin yun? Yun ang pag-ibig. Ayan. Pag-ibig. Kung umiibig sila, paano sila kung umibig? 18:10 ng Mateo. Pakinggan nyo ang nakasulat. Basa. Ingatan ninyo. Ingatan ninyo. Ito, pakinggan nyo. Tingnan nyo relihiyon nyo ngayon kung sinusunod nila ito. Pag hindi nila sinusunod ito, hindi sila sa Diyos. I'm sorry to say, pati kayo hindi sa Diyos. Kung kasama kayo sa relihiyong ganito. Alin ito? Pakinggan nyo, ulitin natin. Ingatan ninyo na huwag ninyong pawalang halaga Ang isa sa maliliit na ito. Kita nyo, sa mga Kristiyano, pati yung pinakamaliit na kasama sa relihiyon, hindi pinawawalang halaga eh. Yun ang pananalig ko eh. Kaya ang Kristiyano, concerned sa lahat ng kanilang mga kasama. Marami ko nakikita relihiyon, mali eh. Alam nyo bakit mali? Sabi ng pare, ang Katoliko raw ang totoo. Bakit ang daing Katoliko natutulog sa bangketa? Namamatay, walang gamot. Ay yaman-yaman ng Catholic Church. Oh, di ba? Kung totoo kayo, dapat walang mapabayaan kahit isa. Sabi ng Biblia yun eh. Ingatan ninyo, huwag pabayaan ng isa sa maliliit na mga ito. Ilan ang huwag papabayaan? Isa. Hindi nga sinabing dalawa eh. Kayo, ay naku, maniwala kayo, huwag kayo magagalit. Oh. Ilan ang pinababayaan ninyo? Ilang Katoliko ang nahihirapan? Ha? Gaano karami ang street children? Mga Katoliko yan eh. Hindi ba? O ngayon, talungin nyo naman sa amin. Dito, walang isang miyembrong pulubi na nagpapalimo sa daan. Wala niyan. Bakit? Kasi yung aming miyembro, bago mamatay ng gutom, bawa nakaanib dito, walang pupuntahan, meron ho kaming ampunan. Sinasagot namin ang lahat ng pangangailangan ng isang kawawang kapatid sa Diyos. Yan ho, nasa Biblia. Yung ibang relihiyon, lalaking relihiyon mga miyembro nila, binubuldoser sa squatters area, pinapabayaan Kaya sabi ko, ang isa sa palatandaan nasa tunay ka relihiyon, ang organisasyon sa Diyos, walang pinababayaan. Kami maaaring may napapabayaan din kami kung hindi namin alam. Kaya nga kami may centralized form of government Lahat ho ng mga kapatid may report sa lahat ng dako bawat linggo, bawat buwan, bawat taon. We see to it na walang mapapabayaan. Maliban na lang, mayroong mga isolated cases na mga kapatid na hindi namin nalalaan ng tirahan. Halimbawa, lumipat ng tirahan, nagkasakit, maaari hindi namin madala o matulungan. Pero kung halimbawa rin lang, mahirap na kapatid, nakaregister po sa amin yan Kaya lang nung minsan, ganito naging aming
Meron pala naniniktik lang. Nire-register yan kung saan nakatira, nakapasok ko yan sa computer pagka yung kapatid niya, hahanapin mo, pipindutin mo ang computer, lalabas doon kung ano, telephone number, ano address, ano pangalan, saan lugar. Aba, yung isa'y hanap kami ng hanap, di na makita. Yung pala naman miyembro ni ano yun. Kaya sabi ko, merong pala gano'n. Hindi mo na maaalis yun, merong mga gano'n Nagpapabautismo pa kumakanta-kanta pa Ano? Merong gano'n. Yun, maaari, hindi namin alam yun. Pero, pag alam din lang namin at kapatid na mahirap, meron nung kami ritong kapatid Mahirap pinukpok yung asawa ng kumartilyo Hindi namin kapatid yung asawa niya. Kapatid namin yung babae. Kapatid sa church. Yung asawa niya, galit sa church. Galit sa amin. Minumura kami. Hindi makatiis yung biyenan, yung tatay nung babae. Dahil doon sa lalaking laging lasing at galit sa amin. Nung hindi na makatiis yung biyenan niyang lalaki, yung tatay nung asawa niyang babae na kapatid namin, ang gulo, no? Nag-away minsan, pinukpok ng martilyo ng biyenan. Yung tatay nung kapatid namin, pinukpok ng martilyo yung asawa niya na manugang naman manugang. Di ba, no? Hindi naman namin kapatid yung nagpukpukan. Yung pinukpok, hindi namin kapatid. Yung pumukpok, di rin namin kapatid. Punta yung kapatid namin babae, brother, may problema ako. Anong problema? Yung asawa ko nasa ospital, nasa Biluna. Anong kakong dahil? Kasi pinukpok ko ng tatay ko sa ulo ng martilyo, sumabog ho yata bungo. Ano maitutulong? Ba't ka ako, kapatid? Ano maitutulong ko sa'yo? Hiram ho sana kami ng 10,000 pambayad. Sabi, ganun ba? Bakit ba naman kako yun na pumutok ang ulot, ba't pinukpok? Kasi minumura yung iglesia natin. Hindi na nakatiis ang tatay ko. Nag-away sila. Pinukpok ng tatay ko sa ulo. Ibig mo sabihin, yung papagamot ko ngayon ng 10,000 piso, yung kaaway natin na minumura ko? Opo, sabi niya. Kita mo yun? Ha? Yun nga isa Yung asawa niya galit na galit sa amin, kaanib yung babae. Manganganak. Sabihin mo, Kake Soriano, paanakin ka. Walang yaka kung lalaki yun. Siya bumuntis, ako magpapaanak. Ba't ganun? Yung may gastos akin, yung kanya wala. Walang ya. Pero naaatim naman namin yun. Awa ng Diyos, okay naman Nakakaraos din ako nga sabi ko nung minsan, ba't naman ako'y nasama-sama riyan? Si Sarian 25,000 daw Bradeli, sige na naman tulungan nyo naman kami. Bakit po ako? Misis ko, hindi mo malalabas sa ospital, hindi kami makabayad Magkano makakukulang? 25,000 yung kontrata. Magkano ako kulang? 1,000 lang yung pera namin. Ibig mo sabihin, 24,000 pa kulang? Sabi ko, ano kaya kako nangyaring ito sa akin? Hindi naman ako kasali kako nung ginagawa nyo yan, pakatapos ngayon. Bibiyakin yun tiyan ako pa magbabayad. Palibasa, aral namin sa pinagsasama-samahan yon na ang kapatid, wag pababayaan, nasusubo ka tuloy. Okay naman, awa naman ng Diyos, wala naman ako reklamo, kahit kapiraso. Wala akong reklamo sa aking Diyos na pinaglilingkuran dahil maligaya akong nakagagawa ng kabutihan sa aking kapwa. Kasi, yun ang nasa Biblia Batas ng Diyos yun Huwag niyong pababayaan kahit isa sa maliliit na ito. Sabi, mag-ibigan kayo sa isa't isa. Anong pag-ibig meron itong mga pastor na ito? Hahakutin yung tithes ng miyembro tapos ibibili ng mansion. May pagmamahal ba sa miyembro yan? Hahakutin yung pera mo, kahingi ng tithes and offerings. Pagkatapos bibili ng mansion, 100 million yata yung isang mansion niya. Hindi. May pagmamahal ba sa miyembro yon? Ang mga miyembro nakatayo doon, walang upuan. Nakaupo ba? Ang nakaupo yung may pera. Aarkila ka ng silya, 15, 10, 35. Yun, makakaupo ka. Pag wala kang pang-arkila, tatayo-tayo ka ron. Kumaawa ka ang mga tao. Kung mahal ninyo, mga kababayan natin, nagiging biktima ng mga nagsasabing sila'y sa Diyos na mga ministro, pero sa kabila nun, yung sinabi ni Kristo sa 7:15 ni Mateo, sila'y lumalapit, may damit tupa sa loob, mga lobong ganid. Ganid. Sabi ni Kristo, you understand the word ganid? Matinding kaswapangan yon pag ganid. Nyo? Kaya nga, masasabi ko sa inyo, mga kapatid, ang relihiyon, titignan mo ang pangunahin. Para ang relihiyon ay maging totoong sa Diyos. Makita mo, may pag-iibigan sa magkakapatid. Pag nag-iibigan, ano ang isang batas ng pag-iibigan sa magkakapatid? Unang Korinto 6, versikulo 7. Gayon nga, tunay na isang pagkukulang sa inyo ang kayo-kayo'y magkaroon ng mga usapin.
Bakit hindi bagkus ninyong tiisin ang mga kalikuan? Bakit hindi bagkus kayo'y padaya? Kita nyo? Sa Kristiyano, masama yung mag-uusapin tayong magkakapatid. Kaya ho sa amin, ang aming batas, walang dimandahan dito, miyembro. Wala. Hindi pwede tayo magdidimandahan. Bakit? Pagkukulang sa inyo na kayo'y magkaroon ng usapin sa isa't isa. Bakit hindi nyo bagkos tiisin ang kalikuan? Ba't hindi ka magtiis? Kung nagkasala yung kapatid mo, patawarin mo. Ba't may dimandahan? Asan ang pag-ibig? Ito, patunayan nyo na wala kayong pinababayaang miyembro ninyo at wala kayong inaapi. Bakit? Pamantayan ang pag-ibig, hindi dapat mangapi. 7. Pakinggan nyo, ng 2 Korinto. Buksan ninyo sa amin ang inyong mga puso, hindi namin inapi ang sinuman. Hindi namin pinasama ang sinuman. Hindi namin dinaya ang sinuman. Sa gitna ng kapatirang Kristiyano, walang dayaan. Buksan nyo sa amin ang inyong puso, sabi ni Pablo sa mga Kristiyano sa Korinto. Hindi namin inapi ang sinuman, hindi namin dinaya ang sinuman, hindi namin pinasama ang sinuman. Ngayon, meron bang ganyang samahan sa Diyos? Kung meron, punta kayo. Anib kayo. Pero pag wala, wag na kayo magrelihiyon. Magre-relihiyon ka. Walang pagmamahal sa isa't isa. Sila-sila nagdadayaan. Anong klase relihiyon yung natutunan nyo sa Diyos? Ha? Bawal ang sugal. Mga kapatid. Bawal pala sugal. Ba't kumukuha ng pera sa pagkor? Tindi nyo. Sige. Patunayan nyo sa akin totoo relihiyon nyo. Doon lang sa punto na yun ang pag-ibig sa kapwa. Saan ang pag-ibig sa kapwa? Hanggang nakikita kong may mga Katolikong nagkalat dyan sa daan, di ako maniniwalang totoo relihiyon nyo. Doon sa ilalim meron doon inuulan at arawang mga miyembro eh. Ba't ayaw nyo papasukin? Hindi ka pwede. Bahay ng Diyos. Hindi ka pwede basa. Buksan mo yung bintana, yung pintuan ng simbahan. Laki-laki nun eh. Pagkagabi, papasukin mo yung mga tao sa labas. Mga kapatid, mahal ko kayo. Huli kayo rito. Total, nung pinapatayo ito, naglagay ako ng paskel. Umabuloy para sa ating simbahan. Ating simbahan. Bakit nung may-ari na yung aking simbahan? Hindi ka pwedeng pumasok at may security guard. Tandaan nyo? Papasukin nyo yung miyembro, kawawa naman. Kung ayaw nyo papasukin, magpagawa kayo dyan ng mapapasukan. Diba? Yun ang paraan ng pag-ibig sa tao eh, diba? Ang yaman-yaman ng relihiyon ninyo. Diba? Meron man Pilipinong dapat na walang bahay? Hindi dapat. The Philippines can sustain 100 million people. Sa kanyang resources, 100 million people na mabubuhay ng walang hirap sa Pilipinas sa kanyang sariling resources without depending on resources outside the limits of the boundaries of the Philippines. Turuan niyo yung mayayaman niyo. Ano tuturo? Basa. Datapwat ang sinumang mayroong mga pag-aari sa sanglibutang ito at nakikita ang kanyang kapatid na nangangailangan at dooy ipaggait ang kanyang awa, paanong mananahan ang pag-ibig ng Diyos sa kanya? Kita nyo? Meron kang pag-aari sa sanlibutan ito. Nakikita mo yung kapatid mo nangangailangan. Pinagkait mo yung awa. Paanong mananahan ang pag-ibig ng Diyos sa kanya? Kaya yung mga may-ari ospital, mayaman. Para nyo na pong awa. Ang mister ko, hindi makahinga. Ano pangalan? Dalmasyo. Saan nakatira? Ilang taon na? Meron ba kayong pang-advance? Wala ho, gamutin nyo. Wala palang pang-advance, sa iba na kayo pumunta. Ano kayo? Tapos tatanungin pa kung may pang-advance ka, no? For humanitarian reasons, pag nakikita mo nahihirapan yung kapwa mo, huwag mo nang tanungin. Gamutin mo na agad. Ano kung walang pambayad? Di nakagawa ka ng mabuti? Tama o hindi? Kung walang pambayad di nakagawa ka ng mabuti. Mabuti nga hindi yung makabayad O di ba? Napakaganda nung hindi makabayad sa iyo yung tao may sakit. Yun ay may damdaming makakapwa tao. Yun ang sinasabi sa Biblia. Huwag ka na magtanong, gamutin mo na. Kahit na ba siya, iglesia ba siya ni Kristo, katoliko ba siya, Muslim ba siya, kahit ano siya, nangangailangan ng tulong, extend your hands. Kasi sabi sa Biblia, lalo na kung magkakapatid tayo sa Diyos, sabi sa Biblia, nakikita mo yung kapatid mo, nangangailangan, ipinagkait mo yung awa mo, meron ka naman mga pag-aari sa sanlibutan. Paanong mananahan sa iyo ang pag-ibig ng Diyos? May pag-ibig ba ang Diyos sa iyo nun? Wala. Kaya hindi ka sa Diyos nun, sa demonyo ka nun. At tandaan niyo po, ang isang samahan, unang-unang palatandaan, pag-ibig.
At pag may pag-ibig, o tinyo kami, gagawa ko halimbawa, pag nag-iibigan magkakapatid, o di libre hapunan, o di ba? Ganun ho kami rito. Dadating mga kapatid dito. Eh siyempre, hindi pa naghahapunan niya, alas 6, andito na. Mga kapatid namin, kontribusyon kami. Tapos magluluto kami pansit, kahit walang lasa, at least hindi ka mauulsir, di ba, no? Meron kang makakain konti. Ganun ho ang pagmamahalan. sabi nga sa akin ni Elena, babalitaan ko naman ikaw, nagpapakain pa kayo. Paano ka magkakakwarta niyan? Eh talagang hindi naman ang pangarap ko sa buhay magkapere. Dahil awa naman ng Diyos, maliit pa ako, may pera na ako. Kaya hindi ako sakim sa pera dahil maliit pa ako, meron na akong pera eh. Sa edad ko hong 14 anyos, may restaurant na ako dyan sa Pecamp eh, sa tabi ng UST, sa may tapat ng Don Amparo Building. May restaurant ako dyan nung araw, mga 1961 siguro, 62. Bata pa ako noon. Meron na ako sarili sasakyan. Kaya ako'y bata pa, meron na akong hawak na pera. Kaya nagrelihiyon ako, hindi para humawak ng pera. Ang katunayan, yung pera ng aming reliyon, hindi ko nga nahahawakan. Ano? Hindi ko nga nahahawakan. Pati nga pera ko, hindi ko mahawakan eh. So, alam mo na ng maraming tao yun. Na mismo mong pera ko na, hindi ko mahawakan. Minsan nga hawak ko na eh, nadudulas pa eh. Ayun. Kasi po, meron nga tayong itinataguyod na prinsipyo, pag-ibig sa kapwa. Pakanin ang nagugutom, painumin ang nauuhaw, kahit ang kaaway. Yon ang sabi sa Biblia. Kahit kaaway. Isa po yan sa palatandaan ng samahan sa Diyos, may pag-ibig. Ngayon, pag uwi nyo po ngayong gabi, isipin nyo sa inyong mga bahay, sa akin kayang iglesyang kinaaniban, may pag-iibigan kaya kami? Yan ang ibig ko sabihin. Asan ang pag-ibig? Sa mamamayan, wala. Kanya-kanyang kayod, kanya-kanyang pakinabang. Sa mga ngaral, wala rin. Kanino pa naroon ng pag-ibig? Nasa puso na lang ng iilan. At ako'y naniniwala, may mga Katolikong matutuwid sa Diyos. Naniniwala ako. Sana loobin ng Diyos. Huwag kayo magagalit, ho. Mabuksan sana ang kaisipan nyo sa pagkilala sa tunay na samahan kung ito'y talagang sa Diyos o hindi. Meron hong palatandaan sa Biblia. Itutuloy po natin to sa susunod.